So ayan guys, magandang umaga po sa ating lahat. Luzon, Visayas at syempre Mindanao. O ito mga kababayan, dun sa mga nagsasabi na peke AI at kung ano-ano yung nangyari ho dito kay or yung viral video ni Congressman Pulong Duterte. Etong kanyang inundayan ng saksak at the same time hinedbat ay nagsampa nga po ng kaso. O mga kababayan, ito po sa Billionaire News Channel di ba? Sabi dito, the sworn affidavit of Criston John Patria, who was allegedly threatened by Davao City Representative Paulo Pulong Duterte. The salon allegedly went furious after one of his bodyguard was not given a female companion and got more anger after other asked why she only received 1,000 tip instead of the promised 13,000 by Duterte. Wow! Galante pala itong mga Duterte magbigay ng tip mga kababayan ha. Biruin mo, 1,000 to 13,000. Tibay. Parts na ba yan ng ano? Parte na ba yan ng yung 51 billion na flood control dyan sa Davao City? I'm just asking mga kababayan ngayon, ito po yung kanyang sinumpang salaysay. Tanong dito, basahin mo natin. Malaya at kusang loob na salaysay ni Criston John Patria Moreno dito sa tanggapan ng Criminal Investigation and Detection Group na ibigay sa pagsisiyasat ni patrolman siguro ito, VOC yun Paggaura ngayong alas 9:35 ng gabi o PM ng April 26, 2025 sa pamamagitan ng mga tanong. Ito po yung mga katanungan at syempre yung sagot mga kababayan. Tanong, pwede mo bang sabihin ng iyong buong pangalan at iba pang pagkakakilanlan? Ang sagot po dito, ako po si Criston John Patria Moreno, 37 taong gulang, isang businessman at kasalukuyang nakatira sa 604 Southwest Street, San Juan, Panacan, Davao City. Pangalawa, bakit nandito kayo sa aming tanggapan at nagbibigay ng inyong malaya at kusang loob na salaysay? Nandito po ako sa inyong tanggapan para magsampa ng kaukulang reklamo laban sa taong nanakit at tangkang pagpatay sa akin. Oh my goodness, no? Grabe. Mula sa tatay, kay Sara Duterte, kay Basti Duterte, maalala niyo po ba yung sinabi niya dito sa may Ilocos, na kung sila po ay makabalik sa posisyon, irerekomenda niya yung kanyang sarili as Secretary of National Defense at pupulbusin niya raw ang Ilocos dahil marami daw po diyan yung mga NPA, mga drug addict or pusher ganun. Itutulad niya raw po ang Ilocos tulad nung ginawa ng tatay niya dito sa Marawi, di ba? Mga violenteng tao tong mga to. Dito sa pangatlong tanong maaari mo bang sabihin, ay hindi pa pala yung mag-ina pala si Kitty Duterte, wake and bake. At the same time, kung makapagmura mga kababayan, napakalutong. Etong si Escabeche, namukpok ng cellphone at ang laki nung bukol dun sa saf na babae. Kawawa naman mga kapatid, no? Talagang halos lahat na ata sila. Sa pangatlo po tayo. Maaari ba mong sabihin kung sino at ano ang pangalan ng taong iyon? Opo, siya po siya po, Sir Paulo Pulong Zimmerman Duterte, nasa hustong edad. Lalaki, kasalukuyang congressman ng unang distrito ng siyudad ng Davao. Pang-apat mga kababayan. So kinilala nitong suspect. Itong suspect nitong biktima, yung nanakit sa kanya, which is si Pulong Duterte. Pang-apat, paano mo naman nasabi na ang nanakit sa iyo ay si Paulo Duterte? Sagot, kilala po siya dahil isa siya sa mga maimpluwensyang tao dito sa Davao City, which is tama, di ba? Congressman At the same time, ay Duterte ba naman, di ba? Kilala talaga. Number 5, paano mo nakilala si Paulo Pulong Zimmerman Duterte? Sagot, mas lalo ko po siyang nakilala dahil kay Charlie Tan. Charlie Tan. Ito po yung mga alleged na mga drug lord diyan sa may Davao City. Yung mga kaibigan ni Rodrigo Duterte nung siya pa po presidente, Charlie Tan. Maugong din ang pangalan nito mga kababayan. Na business partner niya kapag tinatawag ako ni Charlie Tan na magdala ng babae at nagkakataon na nandun si Paulo Duterte. Talagang business partner yung alleged drug lord. Nakaibigan din ni Rodrigo Duterte mga kababayan. Talagang iba talaga ang kapit ng mga Duterte at iba itong mga Duterte. No? Number 6 na po tayo. Kailan at saan kayo unang nagkita ni Paulo Duterte? Noong 2024, ang una naming pagkikita ni Paulo Duterte nang tinawag ako ni Charlie Tan na magdala ako ng anim na babae sa kanyang ET bar.
Ecoland sa Davao City na kung saan ito ay pagmamay-ari ni Charlie Tan na bar at doon ay nag-inuman kami nila Charlie Tan at pinakilala niya ako kay Paulo Duterte at marami na din beses kaming nagsama nila Charlie Tan at Paulo. Oh, kakilala, no? Babae. Itong si Paulo Duterte, alam ko, may asawa to eh, di ba? Oh, 6 na babae ha. Sige, tuloy natin. Grabe, no? Lakas ng stamina ni Pulong Duterte, 6 na babae ha. Siguro, ano, no? Matindi yung ininom nitong pampatirik, you know? 6 ba naman mga kababayan, eh, no? 7, gaano kadalas mo kausap si Paulo Duterte? Every time natatawagan ako ni Charlie Tan, doon kami nag-uusap ni Paulo Duterte at lagi niya sa akin sinasabi na palapitin mo sa akin lahat ng babae na dala mo. Wow! Mahilig din mga kababayan. Wala talaga. Grabe grabe. Mahilig din. Manang-mana din sa ama mga kababayan. Number 8. Tanong, sino naman si Charlie Tan? Si Charlie Tan po ay isang businessman at siya rin ang may-ari ng Itibar Ecoland sa Davao City na kung saan doon kami unang nagkita ni Paulo Duterte. Number 9, kailan at saan kayo unang nagkita ni Charlie Tan? Noong 2019. Ang una naman pagkikita dahil tumawag sa akin ang kaibigan ko kasi si Charlie Tan ay naghahanap ng babae kaya dinalhan ko siya doon sa kanyang bahay sa Woodridge, Masab Division, Davao City. Bugaw. Grabe, na-attend nila yung... Paano? Isipin nyo mga kababayan, paano na lang kaya kung... Yung mga anak kaya nitong mga to, no? Yung mga anak nitong mga ito, yung mga nababanggit dyan, ang ibugaw din kaya, sa tingin kaya natin mga kapatid, hindi kaya sila magagalit, you know? Grabe naman. At saka akala ko po ba walang mga ganitong mga bugaw-bugaw, walang mga babaeng mga bayaran dyan sa Davao City kasi di ba sinasabi nila progressive ang Davao City at very safe ang Davao City. Bakit may mga ganitong pangyayari? Para saan ang mga babae na dinadala mo sa kanila para po maging ka-table nila habang nagiinuman at kanilang katalik. What? Katalik? My goodness. Number 11, paano mo nakilala si Charlie Tan? Pinakilala po sa akin ng aking kaibigan, kaya doon ay naging magkaibigan kami ni Charlie Tan. Yan, number 11. 12 po tayo. Nabanggit mo na may nangyari pananakit sa iyo. Saan at kailan naman ito nangyari? Ito na mga kapatid, yung video na nakita ho natin. Ito po ay nangyari bandang alas 3 ng umaga noong Pebrero 23, 2025 sa loob ng Hearsay Gastro Pub Bar na matatagpuan sa corner Villamor Sub-Ricari Street, Obrero, Davao City. 13, ano naman ang naging dahilan niya kung bakit kanya sinaktan? Hindi ko po alam. Nagulat na lang po ako. Pinaggugulpinan niya ako, headbutt habang pinagmumura at pinagbabantaan na papaktayin kita. Gago. Yan At inundayan ng saksak gamit ng kutsilyo. At sabing, PI mo. Nanggigigil talaga ako sa iyo. Papaktayin kita. Sa kadahilan ng nasobrahan po sa pag-inom si Paulo Duterte at siya ay nalasing. Wow, ang init ng dugo mo, Toy. Hindi ka pwedeng pandayo, Toy. Di ba? Yan yung mga sinasabi ko sa inyo. Na kapag kayo po ay lasing, manahimik na lang, di ba? Umuwi na lang ng bahay. Di ba? Kaso nga lang, syempre, hari-harian sila, feeling nila, untouchable sila. Tapos may mga kasama pang mga bodyguard. Nga pala, no? Yung mga bodyguard na yun, yung mga nakita ho nating nakapaligid kay Pulong Duterte, sana alamin ho kung sila po ay mga pulis, ang naka-detailed na bodyguard niya, or yun po ay mga goons, or yun po ay yung mga tipong mga private armies, ganun, private bodyguard. Kasi mga kababayan, pwede hong may damay ho sa sa kaso. Kasi unang-una hindi man lang nila pinigilan yung si Paulo Duterte, di ba? At para bagang hinayaan lamang ho nilang manakit si Paulo Duterte. Number 14, paano mo naman nasabing nasobrahan siya sa inom? Dahil po nakita ko na madami na po silang nainom na alak. Madaming nainom na alak. Siguro problemado siguro si Pulong Duterte, no? Problemado siguro kaya ayun naglasing. Way back February. Ayan, pinuputak tinaho yung pamilya nila diyan, mga kapatid, ng issue di ba? Number 15, maaari mo bang isalaysay ang buong pangyayari? Opo, noong Pebrero 23, 2025, mga alas 7 ng gabi, tinawag ako ni Charlie Tan, isang business partner ni Paulo Pulong Zimmerman Duterte. 16, ano ang kanyang rason sa pagtawag sa iyo? Sinabihan niya ako na pumunta daw ako sa kanilang bahay sa Woodridge, Barangay Yama, Davao City, at magsama na rin daw ako ng 6 na babae, yung pinakamaganda at bata. Oh my goodness. Bata.
Kibuloy, ikaw ba yan? Kibuloy, ikaw ba yan? Mahilig din pala sa mga bata, eh, no? Na meron ako dahil pupunta daw doon si Paulo Pulong Z. Duterte. 17, mga kababayan, ha? Ano ang sumunod na nangyari? Mga alas 8 ng gabi, na kami nakarating sa bahay ni Charlie Tan kasama ang 3 babae na aking kasama at doon na namin naabutan si Paulo Duterte na nag-aantay. Makalipas ang 20 to 30 minutes ay may sumunod pang 2 babae. Nag-inom kami sa bahay. Ako yung 5 yung 5 babae na kasama ko, si Paulo Duterte at isa niyang tauhan, si Charlie Tan at ibang Chinese national na tingin ko ay kanilang kaibigan. Talagang maraming Chinese talaga diyan sa Davao, no? So totoo ba talaga, mga kababayan, na minsan yung Davao City, o baka hanggang ngayon yung Davao City ay probinsya ng China. Kaya nga kung ako sa inyo, mga Davaoenyo, yung mga Duterte, flush out nyo yan. Ilagay nyo sa inodoro yung mga yan, no? Subukan nyo Nograles, mga kapatid, mga kaibigan, nang matapos itong paghari-harian ng mga Duterte yan sa Davao City. Hindi na kayo natakot sa ginagawa na itong mga to. Mag-Nograles ho kayo para manahimik ang Davao City, sa totoo lang. Inabot na kami ng alas 12 ng hating gabi ng Pebrero 23, 2025 at ako ay kinausap ni Charlie Tan. Sinabihan niya ako na samahan ko muna si Paulo Duterte na magbar sa Hearsay Bar at hindi na siya makasama sa kadahilan ng magsusundo pa siya ng kanyang anak. Maya't maya ay nilapitan na rin ako ni Paulo Duterte at sinabi na samahan ko muna daw siya magbar sa may obrero at binigyan niya ako ng 18,000 bilang tip. Galante, sarap maging kaibigan to, ha? Sarap maging kaibigan to, bukod sa may libreng inom ka na, ang laki pa magbigay ng tip, no? May babae ka pa, no? Galante talaga tong mga to, ha? Tapos, binigyan niya rin ang 2 sa aking kasamahan, babae na tig 5,000 at sinabi niya na yung kulang ay ibibigay niya pagkatapos naming magbar. Tig 13,000 bawat isa na ang ibibigay niya sa mga babae na kasama ko. Mantakin nyo, mga kababayan, 18,000. Tip, doon sa kay Bugaw. Tapos, meron pang 5,000 na ibinigay. Tapos, ito pa matindi, pagkatapos ng bar, or pag-iinom nila sa bar, magbibigay pa ng 13,000 sa mga babae. Ilan yung babae? 3 times 3. Grabe, no? Grabe magwaldas din ng pera itong si Pulong Duterte. Ang tanong, yung pera ba na yun ay pera niya ba? O baka yan na po yung hinahanap na 51 billion pesos na nasa kanya? I'm just asking again, mga kapatid. Okay? Matapos ang 20 to 30 minuto ay umalis na kami papuntang Hearsay Bar. Inabot na kami ng alas 2 ng umaga nang tinawagan niya ako at sinabing bigyan ko daw ang kanyang mga bodyguard ng 3 babae at doon ay nabigyan ko ang 2 bodyguard at 1 driver. Pati yung mga bodyguard, pati yung mga driver, sarap talaga, sarap maging boss to. May babae ka na, may ano ka pa, no? Sindikato. Alam niyo mga napapanood sa mga sinihan, no, sa mga palabas sa TV na yung mga sindikato tuwing may mga party dapat yung mga bodyguard, yung mga yung driver dapat meron din, no? Galante. Galing. Ay. Makalipas ng 1 oras ay bumalik na siya sa bar at nagtanong si Paulo Duterte kung ilang bodyguard ang sumama kasama ng mga babae. Nalaman niya na may 1 bodyguard niya ang hindi nakasamang lumabas. Sa galit niya ay sinabi niya na buti pa yung driver nakaisa sa mga babae. Yung bodyguard niya mismo hindi nakakuha ng babae. Matapos nun ay binayaran niya ang 3 babae, ngunit ang pang-4 na babae na hindi naman nailabas ay binigyan niya ng 1,000 lamang. Nagtanong ang babae kung bakit ganun lamang ang binigay sa kanya at doon na nagalit si Paulo Duterte. Dahil sa galit at kalasingan ni Paulo Duterte ay ako ang nakita niyang pagbuhusan ng galit mula sa 2nd floor ng bar na aming pinestuhan ay minura-mura niya ako at tinutulak pababa ng hagdanan. Sinubukan ko pong umalis ng bar ngunit hinarangan ako ng mga bodyguard ni Paulo Duterte sa 1st floor at sinabihan na isarado ang pintuan. Inundayan niya ako ng saksak gamit ang kutsilyo sa akin. Grabe naman to, napaka-violente naman tong taong to. Mga kababayan, ito lang. Kung sa mismong kakilala, kasi kakilala niya di ba? Kakilala niya etong Bugaw. Kung sa kakilala niya, nagagawa niya yun, how much more po kaya doon sa mga taong hindi po kakilala ni Paulo Duterte at merong nagawang hindi maganda kay Paulo? Sa tingin nyo? Ganun yun. Sigurado yun, tsugi yun, mga kababayan. Di ba? Kaya sinasabi ko, sana yung mga bodyguard niya,
makita ho, maimbestigahan din kung sila po ay mga miyembro ng pulis or kapulisan ho natin, na mga nakadetail sa kanya or mga private bodyguard. Kasi kung mga pulis ho itong mga to, apo, ay hindi ho kanais-nais yan. Okay, tuloy natin. Ano ba yan? Inundayan niya ako ng saksak gamit ang kutsilyo sa akin. Tagiliran at doon ay pinagmumuna niya ako ulit at pinagbabantaan na papaktayin kita. At hinedbat niya ako sa ulo ng maraming beses at ako ay humingi sa kanya ng patawad kung anuman ang nagawa kong mali sa kanya. Ngunit patuloy pa rin siyang na hinihedbat ang aking ulo at inuundayan niya ulit ako ng kutsilyo. At nang makita ng bodyguard niya na may CCTV, ay agad pinatay niya ang CCTV ng lugar at doon na ako na corner. Halos 2 oras niya akong sinaktan sa loob ng bar, suntok, sampal, tadyak ang aking inabot kay Paulo Duterte dahil sa galit niya sa akin. Mga pasado alas 5 na ng umaga nang inabutan na niya ako ng pera, 1,000 kada suntok, sampal at sipa. Matapos ang mangyari ay umalis na siya sa ng bar at bumalik sa may Woodridge para doon makipag SEX, SEX. Sa isang kinuha niyang babae sa akin. Nalaman ko ito dahil sa nagsabi siya na ako ang magbabayad ng pera sa SES niyang babae at kung di ko daw babayaran ng babae ay ako raw ang kanyang papaktayin at hahantingin. Grabe. Malapit na mga kababayan 18, number 18 na ho tayo. Noong nasaktan ka ni Paulo Duterte, ikaw ba ay sumangguni sa kahit saan mga ospital upang mabigyan ng medical certificate para gamitin laban sa kanya? Sagot, wala po, hindi ko na po inisip na magpa-medical dahil sa sobrang takot na baka po ako ay balikan niya at sigurado ako na pag nalaman niyang gumagawa ako ng legal na hakbang para kasuhan siya ay alam kong may masamang mangyayari sa akin at pati na din sa aking pamilya, which is totoo naman, di ba, mga kababayan? May mga may mga monopolya o di kaya kayang-kaya ho nilang gawin yung mga bagay na yan. Tulad yan, si Matandang Pentanil, umaamin na siya ay gumagano ng tao. Si Sara Duterte may nakakausap na hitman. Kaya talaga namang mga ngamba kayo sa iyong buhay at sa buhay ng pamilya mo . Lalong-lalo na kapag doon ka mismo sa Davao City, nagpa-medical. May influensya yung mga yun, malalaman nila yan. Bakit yung ganito, ganito, nagpumunta dito, nagkumuha ng medical certificate dahil binugbog mo raw. Nagkaroon siya ng ganito ganyan. Di nagkandalet-yalet na, di ba? Babalikan ka. Tama lang din yung ginawa nitong si sa takot niya na lang din mga kababayan, di ba? Which is nakakatakot din naman yun. Ikaw yung malagay sa ganung sitwasyon, di ba? Okay. Number 19, bakit mo nasabi na siguradong may mangyayari sa iyong masama at sa inyong pamilya kung gagawa ka ng hakbang na legal laban sa kanya? Dahil po may impluwensya ang kanyang pamilya doon sa Davao City, kaya po hindi na po ako gumawa ng aksyon para kalabanin siya. Di ba? Number 20, kung gano'n, anong ebidensya ang meron ka upang mapatunayan mo sa investigasyon na ito na ikaw ay tunay na sinaktan ka ni Pulong? Sagot, alam ko po na habang sinasaktan niya ako at hinihedbat at inuundayan ng kutsilyo ay may mga CCTV po doon sa hearsay bar. Which is yun na nga yung napanood po natin. Kung hindi niyo pa po napanood yung video na yun, yung video ho nito, nasa isang video ko ho. Balikan niyo lamang po yun mga kababayan. Nandun po yun, yung video na yun. Ituloy natin Number 21, paano mo naman napatunayan na may mga CCTV talaga doon sa hearsay bar? Kaya ko pong patunayan na may mga CCTV ang hearsay bar dahil madalas po ako nagpunta sa bar. Di ba? Siyempre, ikaw ba naman, kung madalas kang nasa lugar, siyempre makakabisado mo na yung paligid, di ba? Tama lang. And buti na lang at naibigay dito sa taong ito, kay Bugaw, para kay Moreno, yung CCTV, buti hindi ho na-delete or hindi ho napasakamay nila Paulo Duterte. Kasi kung napasa kamay nila Duterte po itong CCTV na to, yung footage, malamang mga kababayan, wala po tayong mapapanood. Wala pong kaso. So patuloy-tuloy ang gagawin na pang-aabuso nitong mga Duterte na to, lalo na itong si Pulong Duterte, mga kapatid, mga kaibigan nila. Kaya saludo po, saludo dun sa nagbigay ng CCTV footage dito kay Moreno, at ito nga po, gagamitin niya atang ebidensya. 23 dito sa pa lang tayo
22. Bago po tayo magpatuloy ay nais ko din ipaalam sa inyo na itong gagawin mong salaysay ay magiging public record o maaaring basihan o ebidensya laban sa o pabor sa iyo kung sakaling may paglilitis sa ating hukuman. Ito ba ay naintindihan mo? Opo. O number 23. Pansamantala ay wala muna akong nais na itanong sa iyo. Meron ka pa bang nais idagdag, tanggalin o palitan sa iyong salaysay? Sa ngayon ay wala pa po. Ito yung sagot. Sa ngayon ay wala pa po. At kung may karagdagan man po na hindi ko nasabi dito sa aking sinumpang salaysay, ay handa ko po itong sabihin sa anumang hukuman. O, di ba? Talagang desidido, which is tama yan. Para matigil din yung mga pananarantado, itong pang pananakit nitong si Pulong, no? Last two question tayo, number 24. Ikaw ba ay tinakot, pinangakuan o binigyan ng pabuya sa paghahayag mo ng salaysay na ito? Hindi po. O last question. Lalagdaan mo rin ba ito bilang patunay na lahat ng iyong sinabi ay pawang katotohanan lamang? Opo. O yan. Wakas ng salaysay. Mga kababayan. Grabe, no? Grabe itong si Pulong Duterte. Ulitin ko, kung sino pa po yung hindi pa nakakapanood ng video, nasa mga previous upload ko po. Okay? So, ngayon mga kapatid, sa tingin nyo, makakarinig na naman ba tayo dito kay Sara Duterte na pinupolitika lamang si Paulo Duterte dito sa nangyari na naman na ito? Kasi malamang mga kapatid, yan na naman nasasabihin yan. Yan ang magiging defense mechanism na naman, na isang defense mechanism na naman ng mga Duterte. Sasabihin na naman nila, ay pinupolitika lang. Etong administrasyon na to, wala nang ginawa, kundi pinulitika kami ng pinulitika. Ganun na naman yan. Yeah? Tapos, ayun na nga, may mga nagko-comment na dyan, na, but mo, ano ba, tawag na yung AI daw yung video, anak ng teteng naman, mga kababayan, mga DDS naman. Huwag naman po tayong magpabulag. Ulitin ko po, hindi ho masamang sumuporta sa isang politiko. Okay? Pero kung may mga nakikita na ho tayong hindi maganda, mga kababayan, mamulat ho tayo sa katotohanan. Okay? Huwag ho sana nating antayin pa na sa atin ho mismo mangyari yung mga ganyang bagay. Huwag ho tayong masyadong maging panatiko ng politiko. Kasi mga kapatid, wala rin naman may tutulong yan sa atin kapag tayo nalagay sa sitwasyon na hindi ho kanais-nais. Okay? So yan mga kababayan, maraming salamat po. Tiger99. Kung ano man po ang inyong comment po ninyo dyan sa baba. Okay? Tiger99 mga kababayan, signing off po muna. Bye.